Kinuwestiyon ng ilang senador ang intensyon sa mga inaprubahang dagdag na EDCA sites ng Pilipinas at Amerika, lalo 3 sa bagong tilagang base militar ay malapit sa Taiwan. Ang tanong tuloy ng Senado, para nga ba sa atin o para sa Amerika ang mga dagdag na EDCA sites? I'm very interested about this because the choice seems to be random and no longer purposeful with regard to the modernization of the AFP. The instruction of the President is for us to prepare for external defense. And with that, we are trying to really allocate some resources and our modernization program on the northern side. If you look at the configuration of the armed forces strategy, our vulnerabilities is in the north. Sa gitna po ng bantang madamay ang Pilipinas sa gusot sa pagitan ng China, Taiwan at US, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na hindi basta-basta magagamit ng Amerika ang mga EDCA sites sa kanilang aktibidad sa ibang bansa nang walang permiso mula sa atin. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Aasa na lang ba tayo sa mga dayuhan na ipagtanggol tayo samantalang ang ating sandatahan lakas ay nananatiling bulok, luma, underarmed and completely abject in the face of any external threats. Yan ang tanong ni Senadora Imee Marcos sa Department of National Defense at Department of Foreign Affairs sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations sa pagpapalawig ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa Pilipinas. Kinuwestiyon ng Senadora ang mga implementing agency ng EDCA kung sadya nga bang di parte ng kasunduan ang modernization ng ating sandatahang lakas. With regard to the purpose of EDCA and modernization, it appears to us, to reiterate, that in fact, modernization no longer appears to be the primordial purpose of EDCA, but instead it's disaster preparedness, maritime security, and counterterrorism. In implementing those functions, we need to modernize, Madam. What does EDCA add to the modernization effort? The modernization effort of the EDCA is basically for us to really to prepare to defend our country collectively with our allies. Itatayo ang 4 na EDCA site sa Naval Base Camilo Osaya sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Pero tanong ng mga senador kung totoong para sa disaster preparedness ang intensyon ng EDCA, bakit hindi raw nagtalaga sa mga lugar na madalas tamaan ng bagyo gaya sa Samar na napuruhan sa bagyong Yolanda noong 2013? The claim that it's for disaster preparedness is untrue. The disaster It's preparedness. actually multi-use capability for something that remains unmentioned. Capability for what, sir? Clearly, this is no longer high disaster risk and vulnerability. The Bicol area, Region 5, is a calamity-prone area. We all know that's the gateway to typhoons. And I noticed that Region 5 is not present in terms of the EDCA sites. So as a basic question, may I ask, how are these sites chosen and what are the criteria in terms of choosing those sites? Major considerations on choosing the EDCA is the total defense of the archipelago. We can see that our vulnerabilities are located on the northeastern side in terms of maritime security. While on the disaster side, in the areas of Cagayan and also in the areas of Isabela, we have experiences that these areas have been isolated. Hirit pa ni Senator Marcos, tila kinalimutan na raw ang problema ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung saan inaangkin ng China ang malaking bahagi ng rehiyon. So we have given up all claims, east sector and west sector in the Philippine Seas. Is that correct? We are now obsessed with the Taiwan Straits. No, Madam. We are still concentrated on the West Philippine Sea. Tiyempo ang pagdagdag ng EDCA site sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Taiwan at China at ilang beses nang sinabi ng US na tutulungan nito ang Taiwan kapag nilusob sila ng China. 3 sa itatayong EDCA sites ang malapit sa Taiwan.
Ipinunto rin ni Senator Imee Marcos na dapat linawin ang terms of agreements ng EDCA para hindi madamay ang Pilipinas sakaling magkagera dahil sa China-Taiwan conflict. Dapat daw unahin ang seguridad ng higit 200,000 OFW sa Taiwan na posibleng maapektuhan at kakailanganing i-repatriate. Pero nilinaw ng DFA na hindi papayagan ng Amerika ng maglagay ng mga armas sa EDCA sites kung gagamitin ito para depensahan ang Taiwan. Alinsunod din kasi sa EDCA, anumang activity o gawain sa mga EDCA sites na hindi nabanggit sa kasunduan ay kailangan sang ayunan ng Pilipinas at Amerika. It is mainly for the use of the Philippines and in connection with our treaty with the United States. So whatever new activity that could arise would have to be subject to agreement by both parties. Nanindigan din ng DFA na ang EDCA ay para sa interes ng Pilipinas at walang kinalaman ang ibang bansa rito. We would not agree to any kind of activity or even materials not consistent with these agreed activities. Our view is that EDCA is not aimed at any third country outside. It's meant for the use of the Philippines. Pero mukhang hindi kumbinsido si Senador Marcos. Malabo ang sagot nila. Kung atakihin ang Pilipinas, pagtatanggol ba tayo? At lulunsad rin ba sila ng mga bomba mula sa Pilipinas laban sa Taiwan? Magkaliwanagan tayo. Humiling ang DFA at DND ng executive session para pag-usapan ang iba pang sensitibong impormasyon ukol sa pagdepensa sakaling magkagera. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.